Ayan guys, ayan magandang gabi sa ating lahat. At ayan, usapang ina po tayo mga kapwa, mga kababayan kong mga OFW yung ina. Ayan, very proud po ako sa inyong lahat, sa mga kababayan kong OFW na mga mabubuting ina. Ayan, ang mga mapagmahal na ina at mga masakripisyong ina sa buong mundo. At sana, yan, pag-ingatan tayo ni Lord araw-araw. At ayan guys, pag-uusapan natin bilang isang ina na malayo ka sa iyong anak at malayo ka sa iyong pamilya. At marami tayong mga nababalita ang mga ina na nagiiwan ng anak. Marami tayong nababalitaan ng mga ina na medyo pasaway, pero bagamat mangilan-ngilan lang naman din yun, at marami pa rin naman mabubuting ina na katulad natin na mga OFW. At sana sa mga inang kagaya ko, yan ay number one priority natin ang ating mga anak. Kasi pag lumaki sila, sila din ang gagabay sa ating mga pagtanda. At speaking of ina, ano nga bang klaseng ina ka pag malayo ka sa pamilya? Alam nyo guys, experience ko noong una kong mag-abroad ay mahirap timbangin, kasi kung may sakit yung anak mo, nag-aalala ka. Kung ma-hospital yung anak mo, sobra yung pakiramdam mo, sobra yung tension mo na halos hindi ka makapagtrabaho dahil inaalala mo, kumusta na kaya yung anak ko? Gusto mo siyang yakapin pero napakalayo mo, kasi hindi mo magagawa lahat ng mga gusto mong gawin pag may sakit ang iyong anak. Pero sa kabilang banda, na nandun ka sa ibang bansa na nagsakripisyo ka bilang isang ina, meron kang magagamit na ibibigay sa kanya upang panglunas sa kanyang sakit, upang panglunas sa kanyang karamdaman, at panglunas sa kanyang nararamdamang lungkot. Bakit? Bakit ko nasasabi na sa sakripisyo mo ay merong kapalit na panglunas? Alam nyo kasi yung na-experience ko na dati ay mahirap yung naging buhay may asawa ko. At lahat, pinagdaanan ko yung mga moments na halos wala kang may saing, yung moments na wala kang may ulam, yung tumutulo yung luha mo na para bang kahit gusto mong ibigay sa anak mo ay hindi mo kayang ibigay. Nung nag-abroad ka, kaya mong ibigay lahat yung pangarap ng anak mo na mag-ulam siya ng Chicken Joy, makapasyal siya sa SM, kakain sa Jollibee, kakain sa McDo, ay kaya mong ibigay lahat. Ngunit ang kapalit nun ay sakripisyo. Kasi nga hindi ka na niya mayayakap, hindi ka na niya makikita. Malayo na yung magiging loob niya. Malayo yung pagmamahal na gusto mong makamit, yung maging closeness kayo sa isa't isa. Bagamat nandun na lalo na yung mga millennials ngayon ay mahirap spellingin yung mga pag-uugali na ng mga millennials ngayon. Hindi kagaya nung mga panahon natin na parang simple lang. Sabihan ka lang ng iyong magulang mo, susunod ka. Pero ngayon mahirap na. Kasi nung panahon namin, mga late of 70s, pag tinignan kami ng magulang namin, tatahimik na kami. Kung ano sasabihin ng magulang namin, ay yun ang masusunod. Hindi yung kagustuhan mo ang masusunod. Ngayon naman, ang kakaibahan ng mga millennials, sila na yung nasusunod, hindi na yung magulang. Kumbaga yung parang pag-utusan mo, kahit tignan mo, kahit luluwa na yung mata mo sa katitingin, ay hindi pa rin sila susunod sa'yo. Samantalang nung mga kami yung bata pa, naalala ko yung disiplina ng magulang ko na pag tinignan kami, aalis kami agad, lalo na pag may bisita. Pag tinignan kami na ng medyo masakit, yung parang paduling na yung tingin sa'yo, ay yuyuko ka na lang, aalis ka na lang para hindi ka pa mapapalo pag wala na yung bisita. Ganon yung nakasanayan ko nung bata pa ako. Pero iba na ang usapan ngayon, iba na yung millennials ngayon. Yung mga bata medyo pasaway na. Pero na-experience ko din naman na sa awa ng Diyos ay naging mabuting mga anak din naman yung mga anak ko, kahit mga lalaki sila, is nailipat ko sa kanila yung mga mabubuting asal na minana ko sa aking mga magulang. At sa awa naman ng Diyos na kahit millennial sila pinanganak, ay sumusunod naman sila sa akin. At yun nga, pag-usapan natin bilang isang ina. Tapos, ang kadalasan, yung minsan ang ina ay
sobrang sakripisyo, lahat gustong ibigay sa anak. Kasi pangarap mo naman lahat ng gustuhin ng anak mo ay gusto mong ibigay hanggang sa makakaya mo. Pero sa isang banda, napaka malaking mali. Yung dapat nating ipaintindi sa anak natin na hindi lahat ng gusto niyang kuhanin or gusto niyang makamit sa kanyang buhay ay ganun lang niya kadali makukuha dahil nag-abroad tayo, dahil may pera tayo, dahil may sahod tayo, pwede nating itustos. Sa kabilang banda guys, pinapayo ni OFW Kikay na dapat isaalang-alang natin na hindi lahat ng kagustuhan ng anak ay bigla na lang niyang makakamtan ng ganun. Kasi matututo ang isang bata na bawat hingi niya sa'yo ay gusto niya meron. Bawat hiling niya sa'yo ay gusto niya meron. Parang isang kisap lang ng ganun ay gusto niya meron. Doon siya lumalaki na tumitigas ang ulo. Kasi na-experience ko yung dati yung mga anak ko. Kasi nga, first time kong mag-abroad, lahat ng sahod ko, lahat ng kinikita ko, gusto ko i-enjoy nila yung buhay na hindi ko na-enjoy nung ako'y bata pa. Parang lahat ng pangarap ko ay nakatuon. Pero salamat na lang din sa kapatid ko kasi sinasabihan niya ako na huwag kong masyadong iparanas yung napakaranyang buhay. Kasi lalaki sila na magiging tamad at lalaki sila ng malululong sa mga gadget, malululong sila sa lahat ng mga gusto nila na hindi ko nanto kayang ibigay. Tama nga naman, kontrolin natin yung mga anak natin lalong-lalo na pag malayo tayo sa kanila is hindi natin dapat ibigay yung mga dapat na hindi karapat dapat para sa kanila. Ang gawin natin, ang naipapayo ko minsan sa mga ina at sa mga katulad kong ina na malayo sa inyong mga anak. Ang may papayo ko ay bigyan sila ng goals para ma-achieve nila kung ano yung gusto nilang hilingin sa'yo. Bigyan ho natin sila ng parang assignment nila na kung mag-successful sila sa assignment na ibibigay natin, ay mabibigyan mo siya ng reward. Yun ang pinaka number 1 na natutunan ko bilang isang inang malayo sa pamilya. At totoo nga guys, kasi magpupursige talaga yung bata na pag sinabihan mo na, oh sige, pag mataas yung grades mo, ibibigay ko yung kahilingan mo. Pero pag hindi, wala yung kahilingan mo. Parang ganun. Huwag natin madaliin na ibigay lahat kung ano yung gusto nilang makuha. Kunyari, pagdating sa mga gadgets, kung alam nating nakakasama sa kanila, ay huwag nating ipaubaya. Kasi mas lalong malalayo at maliligaw ng landas ng bata. Ang mga millennial ngayon, pabata ng pabata ang mag-aasawa, kung may mga babaeng anak, ganyan, mabubuntis, makikilala nila sa Facebook. Sa bagay, hindi natin masisisi kasi kahit patanda naman naluloko. Kahit mga may edad na. Meron nga akong napanood minsan may edad na siya, mga nasa late 50 or magli-late 60 na siya. Is naluloko pa siya, parang hinaantay pa niya talaga yung boyfriend niya sa foreigner sa airport. Ayaw niya talagang umuwi kasi pinangakuan siya. Kaya ang mga bata din ngayon, ganyan din, parang konting kibot lang ay madali silang nakukuha ang kanilang mga loob. Kaya guys, payo ko sa aking mga kababayang OFW bilang isang ina, wag turuan natin ang mga bata na magkaroon sila ng goals, magkaroon sila ng achievements, magkaroon sila ng pagtitipid sa kanilang sarili. Kasi hindi naman lagi tayo na nandito sa abroad. Hindi naman araw-araw na kaya nating ibigay ito. Once na may nangyari sa'yo na hindi ka nais-nais, sisisihin ka rin ng isang anak mo kung hindi mo nanto kayang ibigay yung gusto niyang makuha. Kasi nasanay na siya na may pera, nasanay na siya na binibigay mo lahat ang kung anong gusto niya. Dapat matuto tayong magtipid sa ating mga anak. Iparamdam sa kanila kung ano yung ginagawa natin. Ipaunawa sa kanilang mabuti na kung ano yung hirap na pinagdadaanan natin. Huwag natin ibigay agad yung mga lahat ng gugustuhin nila. Huwag natin buhayin sila sa mga material na bagay. Dapat silang matutong magiging independent. Kasi balang araw, yan din yung sandata nila na magiging parang kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Yun ang magiging goals nating mga inang malayo
sa ating mga anak. Lalo na pag ang isang ama, sabi nga nila, ikaw ang ilaw ng tahanan. Kaya ikaw din yung talagang magsusupport kung ano yung mga hindi dapat at mga dapat sa yung mga anak. Bilang payo ko lang, kasi naranasan ko yung ilang taon na wala ako sa tabi ng mga anak ko. Pagdating ko, hindi ko nakilala kung ano yung ugali nila. Pagdating ko, hindi ko na alam kung ano yung paborito nilang pagkain. At hindi ko na rin alam kung ano yung mga kinalakihan nila kasi malayo ako. Lagi akong nasa ibang bansa para hindi ko sila matututukan lagi sa mga nangyayari sa buhay nila araw-araw. Pero bagamat man, nakikipag-communicate ako kahit pagod na pagod ako, natututo akong kausapin sila araw-araw. Hindi ako magtatrabaho hanggat hindi ko sila nakakausap lahat. Hindi ako mag-uumpisa sa aking pagtulog hanggat hindi ko makukumusta lahat yung mga anak ko. Kasi sila yung talagang naging buhay ko, sila yung talagang naging focus ko. Kaya payo ko sa aking mga kababayang ina, wag nating kalimutan yung communication natin sa mga anak. Napakahalaga po. Kasi natututo silang rirespeto sa iyong ina, natututo silang mahalin ka kahit malayo ka sa kanila, natututo silang maging independent. Malaki ang naitutulong ng isang ina na nasa ibang bansa. Sobra kasi mapag-aaral mo sila ng abot ng iyong makakaya. Mabibigyan mo sila ng kinabukasan nila na hindi mo kayang ibigay pag nasa Pilipinas ka. Dahil dito sa ibang bansa, nandito yung malaking kinikita. Kaya payo ko, yan, payo ni OFW Kikay na single parents sa ating mga inang OFW, pagsikapan ho nating palakihin ang mga anak ng maayos na may takot sa Diyos at pagsikapan ho natin maging independent sila kasi balang araw na malayo tayo sa kanila ay kaya nilang mabuhay sa sarili nilang mga paa. At sa mga ina naman na mga nangiiwan, ayan, sa mga inang nangiiwan sa kanilang mga anak, wag naman ho nating gawin sa ating mga anak yun kasi balang araw magsisisi din ho tayo kasi lalaki at lalaki ang mga yan na may samahan ng loob sa'yo at pagdating ng ikaw ay matanda na, sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Kaya sana isipin natin ng 100 beses at 100 1,000,000 pag-iisip kung ano nga ba ang nararapat natin, kung mag-stay ba tayo sa ating mga anak, mag-focus ba tayo sa ating mga anak, or kaya ba nating isakripisyo ang ating mga anak alang-alang lang sa ibang tao. Kaya sana guys, yan, sana ay magiging mapagmasid tayo sa ating mga anak. At lahat ng mga ina na katulad ko, very proud si OFW Kikay sa inyo guys. Mabuhay tayong lahat ng mga mabubuting ina sa buong mundo. Salamat at magandang gabi. At thank you din sa lahat ng mga viewers ko, sa lahat ng subscriber ko. Maraming salamat po.